Ilang araw bago ang Semana Santa, pinaigting na ang seguridad sa mga pier at terminal ng bus sa ilang lugar sa bansa para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyabiyahe. Naghahanda na rin ang ilan para sa mga aktibidad na gagawin para sa Semana Santa. Makibalita tayo kay Manny Morales. Ngayon pa lang, pinaghahandaan na ng mga deboto sa Baduk, Ilocos Norte ang gagawing sinakulo o pagsasadula sa paghihirap ni Jesucristo. Inihanda na rin ang mga lugar kung saan gagawin ang aktibidad para sa Holy Week. Sa Bacaray, Ilocos Norte naman, nagsimula ng vigil para sa itim na Nazareno. Para naman matiyak ang seguridad ng mga bibiyahe pa probinsya sakay ng barko, pinaigting na ng Philippine Coast Guard ang seguridad sa mga pier. Sa Iloilo, maagang nag-i-inspeksyon ng mga pampaserong bangka at barko ang mga tauhan ng PCG para mapabilis ang mga biyahe. They are on board a speedboat so that kung sakaling magkaroon ng any untoward incident, they can respond in kaagad. Sa Metro Manila, maaga nang nag-anunsyo ng schedule ng kanilang mga biyahe sa Holy Week ang MRT at LRT. Isasabay sa Holy Week ang taunang maintenance ng mga tren. Ang LRT Line 1, alas 5 ng umaga hanggang alas 8:30 lang ang biyahe sa Miyerkules Santo. Sa LRT Line 2, alas 8 ng gabi ang huling biyahe mula Santulan, Parecto Station sa parehong araw. Hanggang alas 8:30 naman ng gabi ang huling biyahe sa Recto, Pasantulan Station. Wala namang biyahe sa Huwebes Santo, April 2 hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay, April 5. Ang MRT naman, 7:40 ng gabi ang huling biyahe sa North Avenue Station sa April 1. 8:20 naman ng gabi ang huling biyahe sa Taft Avenue Station. Gaya ng LRT, wala ring operasyon ang MRT simula April 2 hanggang April 5. Ibabalik sa normal ang biyahe ng MRT sa Lunes, April 6. Sa mga naghahanap naman ng pupuntahan ngayong Semana Santa, isa ang University of Santo Tomas Museum sa mga may pinakamaraming koleksyon ng religious images mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Gawa noong 17th hanggang 19th century ang mga ito. May gawa sa kahoy at mayroon ding gawa sa ivory. Hinihiram pangaro ito ng ibang museo at maging ng ibang bansa para sa mga exhibition. Madalas ding dayuhin ng mga deboto tuwing Kwaresma ang Basilica of St. Martin of Tours sa Taal, Batangas. Tinagurian itong pinakamalaking simbahan sa Asia. 1755 itinayo ang simbahan at pinatatag na ng panahon matapos ang mga dumaang kalamidad tulad ng lindol at pagsabog ng bulkang Taal. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.